8 million. Sinong may utang kanina, sir? Sila po ang may utang kay Mima? Or si Mima? Or si Mima ang may utang sa kanila? Si Mima ang may utang at the victim is may utang tapos pinautang niya. The motive it's about the profession and as well as they have um, uh, personal grudge or personal disagreement na nagsimula sa utang. Identify na, sir. Among the vloggers din. No. Magkakagrupo sila. No, dun sila lang. Sila. The mastermind and the vlogger. Sir, pero na-identify And the na victim. yung mastermind? Yes. May we know yung kanya. Na-arrest ko na ba? Na paano pong ginagawa ng PNP para ma-arrest siya? Papaalam ako kay judge at kay prosecutor. So, sir, Case has been filed. Na-arresto na po. Arresto na po yung mastermind. No, they are named. We unmasked them and his name and but they are clerks. just to be clear, sir, this has nothing to do with politics kasi sa social media nililink na pro-BBM, pro-ano. So, this has nothing to do with it. Parang ano lang. As of now, that is the motive. But if we have other motive, the mastermind, siya lang makakapag. Sir, ilan po yung mastermind na pinag-uusapan natin? Isa lang po ba? O ilan sila mismo na nakasuhan? Di ba kung may na-arrest po? Masterminds. Chief, anong profile po? Anong profile po ng mga masterminds? They are businessmen at magpartner. Magpartner meaning mag-boyfriend or mag-asawa. Dati. 8 million. Sinong may utang kanina, sir? Sila po ang may utang kay Mima? Or si Mima? Or si Mima ang may utang sa kanila? Si Mima ang may utang at the victim is may utang tapos pinautang niya. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa bagong update no dito sa kaso nga ni Mima Alicia, yung isang BBM vlogger na pinaslang doon sa Caloocan. At ngayon sinabi dito ni PNP Chief General Nartates na may utang daw po itong si Mima Alicia ng 8 million mga kababayan no. Taliwas doon sa mga vlog ng mga kasamahan niya mga BBM vloggers or pro Marcos vloggers, yung kanilang mga pinagbibintangan ay si VP Sara Duterte, ang pamilya Duterte at ang mga Duterte supporters mga kababayan. So simula nung nangyari yung pagpaslang kay Mima Alicia, yung mga banat ng mga kasamahan niya mga pro Marcos vloggers ay mga Duterte at mga Duterte supporters daw ang gumawa noon mga kababayan. At ngayon sinabi na po mismo ni PNP Chief General Nartates na dahil dito ito yung nakikita nilang motibo no, dahil may utang daw po itong 8 million doon sa magpartner mga kababayan no. Masterminds with S yung sinabi dito ni General Nartates. So baka hindi daw po yata nabayaran mga kababayan. At ito yung nakikita lang motibo sa ngayon. At nahuli na nga po nila yung dalawa no doon sa Pampanga, yung gunman at yung driver ng motor nila na sinakyan nung tumakas or yung ginawa nila yung krimen mga kababayan. So malinaw na hindi dahil sa political commentaries no, kundi dahil sa utang ang nakitang motibo sa pagpatay sa 24 anyos na pro Marcos vlogger na si Alicia Lipata or kilala bilang Mima Alicia. Ayon po yan kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates mga kababayan no, kay PNP Chief Nartates. Magpartner na negosyante ang natukoy at tinutugis na ngayon na posibleng utak sa krimen mga kababayan. At nabatid ni General Nartates na may utang nga itong si Lipata ng sinasabing mastermind no, itong dalawang mastermind na aabot sa 8 million pesos mga kababayan. At matatandaan natin na yung mga video no, or may video po dito yung si Mima Alicia na nagfi-flex po siya dito ng mga pera mga kababayan no. May mga peso, marami yun mga kababayan no. At meron ding dollars mga kababayan na pinapakita niya, piniflex niya dito sa kanyang mga content. At may sasakyan, flex niya rin po yung sasakyan niya mga kababayan no, na Toyota Cross yata yun kung hindi ko nagkakamali, basta Toyota yung brand. At ito ngayon yung lumalabas mga kababayan, ang
Sinabi ngayon ni PNP Chief Nartates na dahil dito sa utang na 8 million mga kababayan doon sa negosyante na siguro hindi nagbayad, kaya nagalit to mga kababayan yung inutangan niya. Siguro nakailang singil na siguro to, kaya galit na mga kababayan. At dito sa mga BBM vloggers ay karapat dapat para sa aking opinion, no, nakasuhan po sila kasi ang dami lang dinamay dito mga kababayan. Kung hindi ko nagkakamali, pati Iglesia ni Cristo ay talagang nilapastangan nila, no mga kababayan, no, kung ano-anong paninira ang ginawa nila dito sa kapatiran. At ito naman pala yung motibo na nakikita ngayon. Tinutugis na ngayon itong mga mastermind, no, mga kababayan, itong inutangan ni Mima Alicia ng 8 million. Noong kanyang burol nga dito sa Quezon City yata yun mga kababayan, no, dumalo nga po dito, no, or nagpunta itong sila Senator Raffy Tulfo, Senator Risa Hontiveros, mga opisyal ng BBM administration, si Claire Castro nagpunta doon, pati itong mga Dilawan vloggers na Marcos na rin, no, itong sila Jesus Falsis, si Lovely Granada, kung hindi ako nagkakamali, no, pati yung isang kamukha ni Pokwang, si Madam Bruhaha yata yun yung pangalan, na napagkamalan pa nilang nanay daw po yun ni Mima Alicia. At balik tayo dito, no, sa announcement nga or itong press statement, no, ni General or ni PNP Chief Nartates na at large pa mga kababayan, no, itong primary suspects nila or itong sinasabi nilang masterminds, no, na magpartner. So hindi pa naman po nila dinidisclose, no, or hindi po dinisclose dito ni PNP Chief Nartates yung pagkakilanlan, pangalan or background, no, or ano pa man yung specific na information about dito sa dalawang masterminds na sinasabi na inutangan daw ni Mima Alicia, no. Pero ngayon tinutugis na po sila mga kababayan, no, ng otoridad. At yun nga yung mga kasamahan niya, no, dito sa mga tumitira ngayon sa mga Duterte at mga Duterte supporters ay sana ay matauhan po sila at talagang maturuan ng leksyon mga kababayan, no, kasi talagang grabe yung kanilang mga paratang dito, yung kanilang bintang na talagang diretsahan nilang pinagbibintangan dito ang mga Duterte at mga Duterte supporters, no. Talagang grabe yung kanilang mga tira dito, grabe sa kanilang mga vlog, sa kanilang mga post. Halos araw-araw po yan mga kababayan, no, nung nangyari yung pagpasla nga dito kay Mima Alicia. At kung matatandaan din natin mga kababayan, nung mga birada, no, ni Mima Alicia nung buhay pa ay grabe rin mga kababayan, no. Wakas kung magmura itong si Mima Alicia, talagang ang sakit sa tinga. Yung kanyang mga banat dito kay VP Sara, pati personal na, no, na talagang below the belt na yung kanyang mga tirada kay VP Sara mga kababayan, no. Ikaw ba naman sinabihan na nagpunta ka lang sa ibang bansa para magpalaglag, no? At yung mga mga kabastusan na ginawa niya kay VP Sara na nagpabembang daw, mga ganon. So grabe mga kababayan, no? Kung ako kay VP Sara talagang turuan ko ng leksyon, no? Pero si VP Sara kasi ay hindi po siya vindictive, no, na pagkatao. Ayaw niyang gumante dito sa mga taong gumagawa sa kanya ng mga paninira, no. Hindi niya pinapansin yun mga kababayan, no, despite the fact doon sa mga supporters ni VP Sara na talagang nag-urge sa kanya na kasuhan itong mga pinagagawa nitong Mima Alicia nung buhay pa, kasi sobra naman po talaga mga kababayan, no, yung mga pambabastos niya kay VP Sara bilang babae, at siya rin ay isang babae rin mga kababayan, no. Parang hindi na po niya nirespeto yung pagkababae or yung kapwa niya babae dito sa kanyang mga banat mga kababayan. At isa pa sa mga ginawa niya noong buhay pa po mga kababayan, no, itong si Mima Alicia ay yung sumasayaw siya na yung tatay mo karton na inilagay sa garapon. So marami rin pong nagalit doon sa kanya. Siyempre masakit yun para sa mga Duterte supporters mga kababayan. At ngayon bilog talaga ang mundo, no. May talaga sabi nating karma dahil nauna pa po siyang mailagay sa kahon mga kababayan, no. So hindi naman po maganda na magbiro tayo dito sa kapwa natin na super na po, no, yung tirada, yung mga banat below the belt na, no. Okay lang pag i-criticize natin yung mga politiko na gumagawa ng mga hindi maganda, yung mga corruption, mga ganon, yung mga kapalpakan na pinagagawa ng mga politiko. Pero wag naman po tayong sumobra mga kababayan, no, dahil hindi po maganda na talagang sobrahan natin yung kailang mga or yung mga atake dito sa mga government officials na ito, no. At alam naman po natin kung sino-sino talaga itong mga totoong nagnanakaw mga kababayan, no. So ito po yung ating panawagan na mapanagot, no, mapakulong itong mga totoong magnanakaw mga kababayan. So itong mga tirada nila kay VP Sara na confidential funds noon pa man, at ito na nga ngayon, no, meron na po tayong
impeachment mga kabayan process at kailangan sundin. So abangan na lang po natin kung ano po yung kinahinatnan dito no sa impeachment trial ni VP Sara. Kasi sa Monday ay ito na po yung sa bank records yata no, ito niya ang tatalakayin yung mga sa BIR, yung mga tax records, mga ganon. Tapos na po sa mga pinagbibintang nila yung grave threats, yung sa confidential funds, humarap na po yung dalawang managers ng land bank no. At sa Monday ay yung tax records yata mga kababayan. Challenge po ngayon ni Attorney Manasseh Carpio no itong tax records na ilabas nila or i-disclose nila mga kababayan, kasi meron nga po tayong mga batas patungkol dito na hindi basta-basta nating ilabas yan or ipakita sa publiko no itong mga taxes natin, mga BIR records, mga ganun no, kasi covered po tayo ng mga batas na yan mga kababayan. Although sinabi po daw ng balita or sinabi sa balita na pinayagan daw po ni PBBM no itong paglabas ng mga tax records or BIR records at iba pang records si VP Sara mga kababayan. So tingnan natin kung ano po yung kinahinatnan nito mga kababayan, dahil abogado naman po yung asawa ni VP Sara no, na private individual mga kababayan, hindi po siya politiko, hindi po siya government official, private citizen po yun at may karapatan din po siyang pumalag dito no, na sundin yung tamang proseso dito sa mga bagay na ito no, na pinupush ngayon ng mga kalaban ng mga anti-Duterte na may mga illegal wealth daw, ill-gotten wealth, mga ganon. So ito yung kailang mga pinoproject ngayon mga kababayan no. At abangan natin kung ano pong kinahinatnan nito no. So ano pa masabi dito mga kababayan sa bagong development ngayon no ng kaso ni Mima Alicia or yung BBM vlogger or Marcos vlogger na pinaslang doon sa Caloocan City. At ngayon sinabi ni PNP Chief General Melencio Nartates na yung utang daw ng 8 million doon sa negosyanteng magpartner. Ito yung tinitingnan nila ngayong motibo no, na at large pa ngayon at tinutugis na nga nila ngayon ito mga kababayan. At kapag nahuli yun ay pwede na po nila yung interrogate no mga kababayan no, tanungin kung ano pong katotohanan dito sa nakuha nilang information ngayon about nga dito sa 8 million na utang mga kababayan. At kung magsalita no at umamin itong dalawang masterminds na ito na inutangan ni Mima Alicia ng 8 million ay malamang case solved na itong kasong ito mga kababayan. So ano pa masabi dito, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.